Ayan na nga po yung sinasabi ni Torre na meron daw umeepal. Ay, grabe ka. So, ako, may naaamoy ako dito. Sabi ko nga, sige lang, go lang. Sabi niya, kasi alam mo, sabi nila, di ba, pag ang tao daw nagko-commit ng mistake, huwag mong pigilan. Hayaan mo siya mag-commit ng mistake. Ay, panoorin natin. May ilang personalidad na umeepal sa PNP. Sinabi yan mismo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre sa gitna ng hinaharap na kontrobersya ng police force. Kaugnay ito sa umano'y turf war sa pagitan ni Torre at Napolcom na pinamumunuan ni Interior Secretary John Vic Remulla. Unang nilabas sa Billionaire News Channel ang issue ng pagharang ng Napolcom sa balasahan na ipinatupad ni Torre sa kanilang hanay. Ayon sa police chief, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa PNP. Pero handa umano ang top cop na makipag-usap sa mga hindi niya pinangalanang tanggapan o individual. Sa paniwalang iisa sila ng layunin para sa hanay. Wala pang tugon si Secretary Remulla hinggil sa issue. Nako, ayan na nga. So, kasi, bigyan ko lang kayo ng konting konteksto. Merong mga inilagay sa posisyon. Siyempre, nung naging PNP chief siya, may nilagay siya sa mga pwesto. Na ito, gusto ko ito. Alam mo naman si Torre, feeling hari yan eh. Oh. May pagkapareho sila ni Romualdez na feelingero na sila ang presidente. Oh. So, nilagay-lagay niya sa pwesto ito mga ito, di ba? Hindi nagustuhan ng Napolcom. At ang pinuno ng Napolcom ay si Remulla. Naku, isa pang matigas din yan, si Remulla. Feeling din niya, kanya ang Cavite. Hindi, tapos feeling din niya na siyempre, yung kapatid niya nasa DOJ. At the same time, feeling din niya malapit talaga siya sa presidente. So, pare-pareho silang feeling mga magagaling. O, di ba? O, di banggaan sila ngayon. Sino ang kakampihan ng presidente? Alam mo, ito yung isang bagay na sinasabi ko nga sa sarili ko eh. No wonder, tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we have a weak president. Kasi, ito ang isang napakalupit na halimbawa na ang pinuno mo weak. Nag-aaway-away nga sa baba. Ang tunay na leader na strong, pag nagsalita yan, enough. Tama na yan. Diba? Pag tatay, nag-aaway yung mga anak. Pagka yung tatay, mahina, medyo mahinang nilalang, pag nagsalita yan, hindi pinapansin ng mga anak. Pero pag yung tatay, pag sinabing tama na yan, kahit anong tapang ng mga anak. Hindi, naalala ko nun kami ng kapatid ko, kita mo parehong lalaki, parehong all boys school lumaki, mga matatapang, may mga fraternity, di ba? Pero pag nandyan na ang tatay namin at dumating na siya, kahit ano yung away namin ni Utol, kahit nag-iita ka na kami, pag dumating ang tatay ko, wala na. Pareho na kaming parang, kasi matigas ang tatay ko pag sinabing tigil yan. Wala na, tigil na. Load ka sa buto. Sa buto. Sa munggo. Gago! Wala ka. As in, kahit anong tapang mo, wala na. Wala na yun. Talagang, kasi nga, strong ang tatay. Diba? Ganon din pagdating sa gobyerno. Pag strong ang presidente, walang mag-aaway ng mga tao sa baba. Kita mo si Duterte, di ba? Si Duterte strong, napaka-strong. May nakita kayo nag-aaway ng mga sekretary? May nag-aaway sa baba? Wala. Pag sinabi niyang ito ang gawin nyo, wala na. Tapos tahimik na. Finish na, ika nga. Finish na. Yun ang problema eh. Talagang mahina ang presidente natin. Yun ang katotohanan. Pag balik-baliktarin mo man ang usapan na to, kasi sabi nila, tradisyon, talagang Napolcom ang mga recommendation. Kasi may dynamics yan eh. Respetuhan, ika nga. Ang final say nasa PNP chief. Pero nire-respeto niyan ang opinion ng Napolcom. At
may opinion din ng NAPOLCOM na sinasabi niyang nasa akin ang kapangyarihan kung sino ilalagay sa pwesto. May kanya-kanya silang opinion. Pero hindi nagiging issue yan kasi nga naggagalangan. At isa pa, takot siya. Una-una, ilalapit siya sa presidente. Mr. President, ito ilalagay natin. Pag may approval na niyan, tahimik na yung isang partido. Sabihin yung isang part. So, tahimik na yan kasi, sandali, sabi ng presidente, ilagay ko daw ito eh. Ito na. So, huwag na kayo magreklamo. Ngayon, parang nagkakanya-kanya. Gusto ko to. Gusto ko to. Bakit? Ako ang masusunod. Ako ang nakahuli kay Duterte. Yeah? So, sila yung masusunod dyan. Wala nang masasabi na ang problema ngayon talaga, walang hindi kaya eh. Di ba? Hindi kaya, wait lang ha. Yun, di ba? So mga kababayan, sana po yung susunod. Ito sabi ko nga ano kaya mangyayari dito sa awayan nila? Kasi medyo pataasan sila ng pataasan ng ego. Para mga vlogger din di ba? Ganyan yung mga vlogger, pataasan ng ihi, mga animal. Totoo naman Gago! Sino ang nauna? Gago! Sino ang malapit sa mga Duterte? Gago! Di kayo na ang anak ng Diyos. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, alam mo. Hindi, eto that's what you call human nature. That's human nature eh. Tandaan ninyo kahit nung panahon na ang ating Panginoong Yesus ay nasa lupa, kahit po yung mga disipulo niya, na ang ganda-ganda na tinuturo ng Panginoong Yesus about serving the people, being humble, being the first and the last, they would even ask, sinong uupo sa tabi mo? Ako ba? Kasi ako yung beloved, si John Beloved. Ako ba? May ganun eh. I mean, hindi ko sinasabing makasalanan sila ha. Ang sinasabi lang natin, it's a human nature. Di ba? Iyan po ang totoo. Human nature po yan. Kaya nga ito, sabi ko, nagpapaatasa ng ihi itong dalawang to si Remulla at saka si Torre. Sino sa atin ang mas may kapangyarihan? Sino sa atin ang susunod ng presidente? Magtakin mo sino na susunod sa presidente. Dapat ang presidente nasusunod. Ngayon hindi eh. Kanino susunod si presidente? Sa akin o sa iyo? Mahinang nila lang kasi. Tama talaga si Duterte. Disaster itong nangyari sa bayan natin because of this weak president. Diba? This is a disaster nangyari sa atin. Kawawa naman ang bayan natin, mga kababayan. Sana naman wag na maulit to. Pambihira kasi kayo.